What's up guys? Another day, another gang, and welcome to our investing episode. So ayun mga guys, nakatapos na naman ng isang linggo, biyernes na naman ngayon. At eto ang gusto kong i-share sa inyo mga guys, ngayong ating investing episode, yung isa nating gustong pag-investan or pagparkan ng pera, which is yung MP2. Kasi alam nyo ba guys, kakalabas lang nung dividend rate nung 2024 or nung last year. At alam nyo bang 7.10% ata yung dividend rate last year or year 2024, which is napakataas kung i-compare natin dun sa mga, for example, sa mga bank. Kung ang pera natin is if ita-time deposit natin sa mga bangko, grabe, mababa lang yun. Kung i-compare mo dito sa rate na 7% sa MP2, kaya tatargetin natin yan guys na makapag-invest sa MP2. So, syempre mga guys, dagdagan natin yung information dito sa ating MP2. Sino-sino nga ba yung pwedeng mag-invest dito? So, yung mga active members ng Pag-ibig, yan, pwede po tayo mag-open ng account sa MP2. Ibig sabihin yung meron kayong regular Pag-ibig account, naghuhulog kayo, yung kinakaltas sa inyo, kung sa company, ayan. Basta naghuhulog kayo sa MP1. MP1 minsan kasi ang tawag doon mga guys or yung other term, MP1 or regular Pag-ibig account. Yan, pwede kayong makapag-invest. So mga guys, usapang amount. So magkano naman ang pwedeng starting na i-invest sa MP2? 500 pesos lang po mga guys, kayang-kaya. Yun ang pinaka-minimum nilang amount na pwede mo mag-start mag-invest sa MP2, 500. Ang maximum naman, so, actually, wala silang limit. Wala silang limit na kung magkano i-invest mo, kahit milyones pa yan. Pero, meron lang sila doong parang special case na, for example, 500,000 and above, parang manager's check or personal, basta, i-search nyo na lang guys. At paano naman tayo mga guys i-invest sa MP2? Yung mga style ba? Pwedeng mag-invest ka dito ng regular, monthly, hulog-hulog ka, or pwede naman din na one time na maghulog ka and then hahayaan mo na lang yon na kumita ng dividendo. So, nasa sa iyo yun kung gusto mo regular, monthly, quarterly, or one time in a year. So, depende na yun sa iyo. At syempre mga guys, ay tax-free ang MP2 tsaka government guarantee, kaya safe ang ating pera dito sa MP2. Pero mga guys, huwag niyong kakalimutan na ang MP2 ay may maturity. Ibig sabihin, nakalock yung inyong pera kapag mag-i-invest kayo dito. 5 years ang maturity niyan guys ha. Hindi mo pwedeng i-withdraw yung pera mo doon sa loob ng 5 years. Pero may exemption yon. May mga cases sila doon na pwede kang mag-withdraw or pwede mong i-terminate yung yung investment mo. Parang mga example is yung parang disability or namatayan or namatay, mga ganon. So, yun yung mga special case na pwede mong ma-withdraw yung pera doon nang hindi natatapos yung 5 years maturity. Pero kung wala naman, 5 years maturity niyan, dire-diretso yan, hindi yan pwedeng ma-withdraw. So, kaya dapat kung mag-i-invest kayo doon ay kung ano lang yung extra ha, wag yung kinabukasan or the next month kailangan nyo na pala. So, sayang lang ang effort kasi ayun nga, baka magka-penalty pa kayo pag ganun yung nangyari. And last na mga guys, ang pinaka-importanteng katanungan ay paano naman natin marireceive yung ating kita or yung dividendo sa MP2. May dalawang klase mga guys. Ay una, after na nung 5 years maturity, yung dividendo mo doon compounded na. So, medyo malaki-laki kasi pati yung dividendo mo doon ay maging interest kasi hindi mo naman kukunin. Tapos yung pangalawa is annually. Yan, pwede mo annually kunin yung dividend mo, iki-credit na lang sa savings account mo or checking account. So, yun lamang mga guys ang ating investing episode for today's video, MP2. Ayan, kaya isama nyo na sa bucket list nyo yan na kailangan makapag-invest or makapaglagay tayo or makapagsimula tayo sa MP2 habang mas maaga pa. Yun lamang guys. Bye! See you in my next vlog. Happy investing!